Muling umani ng matinding reaksyon sa social media ang drag performer na si Pura Luca Vega matapos siyang lumahok at manguna sa isang communion service ng Open Table Metropolitan Community Church o MCC. Isang simbahan na inilalarawan ang sarili bilang isang progressive church na bukas at sumusuporta sa LGBTQ+ community. Sa kanilang Pride Month celebration, ibinahagi ng simbahan na isang espesyal na araw ang pagdalo ni Pura Luca Vega dahil hindi lamang siya dumalo kundi tumulong din sa pagsiserbisyo ng communion o pamamahagi ng ostya sa mga miyembro ng kongregasyon. Ayon sa kanilang pahayag, layunin nitong ipakita ang pagbawi ng espasyo ng queer community sa pananampalataya at iparating na ang Eucharist ay para sa lahat. Ang aktibidad ay isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Senior Pastor Reverend Joseph San Jose. Ngunit hindi nagtagal ay bumuhos ang mga reaksyon mula sa maraming netizens, lalo na mula sa mga konserbatibong Kristiyano at Katoliko. Para sa ilan, isa na naman itong kontrobersyal na hakbang na muling naglalagay kay Pura Luca Vega sa gitna ng usapin tungkol sa pananampalataya, relihiyon, at kalayaan sa pagpapahayag. Marami ang nagsabing hindi simpleng joke o performance lamang ang nangyari, kundi isang bagay na nakaapekto sa kanilang paniniwalang espiritual. Sa kabilang banda, mayroon ding mga sumuporta sa naturang simbahan at iginiit na ang kanilang layunin ay gawing mas bukas at mas inklusibo ang relihiyosong espasyo para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Pura Luca Vega sa kontrobersyang may kaugnayan sa relihiyon. Noong 2023, naging viral ang kanyang drag performance kung saan nagsuot siya ng kasuotang kahalintulad ng imahe ni Jesus habang sinasabayan ang isang rock remix ng Ama Namin. Ang naturang pagtatanghal ay nagdulot ng malawakang batikos mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga lider ng simbahan, ilang mambabatas, at maging ilang organisasyong LGBTQIA+ na hindi rin sang-ayon sa ginawa. Dahil dito, nakaharap siya sa iba't ibang reklamo at kasong legal, at ilang lokal na pamahalaan pa ang nagdeklara sa kanya bilang persona non grata. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nananatiling matatag si Pura Luca Vega sa kanyang mga paninindigan tungkol sa sining, identidad, at kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit sa bawat bagong pangyayari na inuugnay sa kanyang pangalan, muling nabubuhay ang mainit na debate sa pagitan ng pananampalataya, respeto sa relihiyon, at karapatan ng bawat isa na ipahayag ang kanilang pagkakakilanlan at paniniwala. Ngayon, ang tanong ng marami, isa ba itong hakbang tungo sa mas inklusibong pananampalataya, o isa na namang kilos na lalong magpapalalim sa hidwaan ng magkakaibang paniniwala?